100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang na semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yun, matindi. Ghost project, yan na yun. Yung mga hearing sa Senado, kumalat na rin yung balitang ghost project. At then, syempre, tinan nyo, dokumentado pa. Kitang-kita sa papel, pinakita ni PBBM dyan. Nakadokument. Walang lusot ang gumawa nito, sigurado. At siguro kung yung congressman na may kaugnayan dyan sa contractor na yan, sigurado ako, mapapatumba siya sa upuan na kinalalagyan niya habang pinapanood niya. Sino kaya ang congressman dyan na sakop niyan? O wag na lang congressman, sino kaya contractor ang gumawa niyan na fully paid na? Tapos walang project, hindi man lang na maski pala, kahit piko wala man lang nakita, kahit mga gamit, 'di ba? Kaya yan po, grabe ang ginawa nila. Bilyon siya, kahit na milyon, talagang ang laki na rin yun eh. 'Di ba? Kawawa yung taong bayan sa ginagawa nilang yan. Yan. At ayan na nga po. Makikita nyo sa video ito sa picture pa lang, di ba? Nakikita ninyo. Si Mayor Magalong kausap si Pangulong PBBM. Ano po ang ibig sabihin niya? Nagkaisa po para sa investigasyon diyan sa flood control na maanumalyang kagagawan ng mga congressman na contractor. Yan po. At yan na nga po. Sinasabi ko na nga ba? Siyempre. Nagulat ako, nakasama ni PBBM si Magalong diyan, tingnan niyo sa picture, video. Nakikipagtulungan sa Pangulo si Mayor Magalong. Nako, mahuhulog sa kinaupuan itong mga congressman kapag napanood nila ito. Kaya yung mga congressman na contractor na kumakalaban kay Magalong dahil sa pagsisiwala ng maanumalyang flood control ay mag-isip-isip naman sana sila. Kaya mag-isip-isip na kayo dahil isisiwalat ng maanumalyang flood control na yan na yung pinoprotektahan ninyong Pangulo. Yan nakipagsanib puwersa na sa whistleblower na walang iba kundi si Mayor Magalong. Heto kasi ang buong akala kasi ng mga congressman na contractor na mga ito ay mabait si Pangulong Marcos. Oo, mabait. Sa sobrang bait nga ay sa sobrang bait nga ay inabuso ninyo. Lalo dyan sa Kongreso. Lalo na to si Speaker Romualdez, di ba? Pero yun yung buong akala ninyo, nasa sarili ninyo bakit kapag yung lahat ng mabait siyempre, hindi lahat ng mga bait ay kaya kayo ipagtanggol, di ba? Kumbaga hugas kamay na rito. Kanya-kanyang eskapo na yan, di ba? Naalala ko nga si Romualdez umaas ng presidente, di ba? Siya yung kumakausap sa mga militar, sa mga general, nakala mo feeling chief commander na samantalang ang nakikipag-usap lang sa mga chief commander hindi naman speaker kundi yung presidente, di ba? Yun. Eto mga congressman, nung binabanatan nila si Vice President Sara, ang iingay nila na visit sila. Nakaka-visit talaga sila, di ba? Wala nang inatupag kundi si Inday Sara. Wala nang nagawang batas para sa kuryente at flood control at iba pang proyekto kundi magpakalibog sa pera ng bayan. At eto na ngayon ano na ang nag-inspection ng actual na project sa mismong lugar o lokasyon na mismong project, di ba?
Dahil sa actual location na pagpunta ng Pangulo ay natuklasan na rin na ghost project. Pero mas nauna yung mas nauna yung Senado na nakatuklas din ng ghost project. Yung investigasyon ng Senado at investigasyon ng Pangulo ay marahil magkatugma-tugma na yan, di ba? Nandiyan si Mayor Magalong eh. Ang maganda niyan, imbestigahan din si Mayor Magalong tsaka si Isko Moreno diyan sa Senado, di ba? Pero wag silang umaten sa Kongreso dahil wala nang kredibilidad diyan eh. Yung Kongreso na yan, wala na. Puro mga sila-sila na lang yan, muro-muro na lang yan. Iimbestigahan nila yung mga kapwa nila salarin. Ikaw ang salarin, imbestigahan mo sarili mo, salarin ka. Ganun, di ba? Sana may makulong sa investigasyon na to ng Pangulo at Senado. Sa totoo lang, nakakanggigil ang mga kabayabangan ng mga congressman noon sa Quadcom. Dahil ang lakas nilang manglinlang sa buong taong bayan, sa buong bansa. Ang yayabang, nakaka-televise pa na kunwari para sa buong taong bayan ang ginagawa nilang paglilindlang. Di ba? Pero ulitin ko, hindi lahat ng congressman ay ganid. Maraming congressman dyan ang talagang tinutupad nila ang kanilang tungkulin at mababait. Kaya hindi lahat Pero alam na natin kung sino-sino yung mga contractor dyan. Yung talagang target, yung mga contractor na congressman. Di ba? Yung parang trillion pesos ang nakukurakot ng mga kasamaan nila. Yun. Mahigit trillion pesos na ang nagagastos ng bansa natin na kinakaltas sa buwis natin. Trillion na po. Trillion ang usapan dito. Kaya hoy, mahiya naman kayo. Grabe. Kaya eto po no, bago po natin ituloy ang video, I welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, ituloy po natin at panoorin ang buong video. Benji Magalong to Ayan, si inspect Magalong some po. of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay agad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim. Sa madaling salita, tinipid. Sobrang hina tsaka sobrang liit. Grabe, no? Ano masasabi nyo, mga congressman? Ayan, no? Nasa tabi ni Pangulong Marcos si Mayor Magalong. Ano na? Yung mga kinakalaban yung isang Magalong, nasa tabi na ng Pangulo. O ano kayo? Kayo ba tatabi rin sa Pangulo? Tumabi rin kayo. At magpa-picture taking kasama ang Pangulo. Pero ito, hindi photo ops ang gustong mangyari dito ng Mayor Magalong. Kundi yung talagang masiwalat ang buong katotohanan kasama ang Pangulo. Sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kaagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to Wala na. No effect dahil wala nang ginawa eh. Baka hindi tinuloy. Kung hindi man tinuloy, ay talagang hindi yung project hindi talaga ginawa. Di mapupunta lang sa ghost project yan. Kita nyo naman, likod, yung background. Grabe. protect the slope. Parang walang ginawa. Hindi. Yun Sana na. hindi.
Yan ang sinasabi niya. Hindi parang, talagang walang ginawa. Nakakanggigil lang talaga. Ano, kinain na nila yung pera. Di ba? Pinangkain nila, saan? Sa pamilya nila. Pinangkain nila sa pamilya nila na galing sa nakaw. Di ba? Yung binili nilang sasakyan, yung mga kasangkapan nila, pinambili nila, galing din sa nakaw. Nakakahiya. Kaya nga sinasabi ni Senador Jingo Estrada mga nakakadiri itong mga anomalyang ito. Nakakadiri itong mga politiko na to. Pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Tuba is also here. Oh. Mayor Clarita. Come join us. Halika, mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, parang yung mga ano rin no? Kay Isko Moreno no? Puro mga mayor ng sumasawata sa mga korap na mga congressman no? Talagang sila na yung mga, mayor dito. Nakikipagtulungan din. Kaya kapag ito si Isko Moreno, pwede rin makipagtulungan to kay kay Pangulong Marcos Gagawin niya, sigurado. Walang kulay yan Yung mga ginagawa nila Magalong, walang kulay yan. Puro pagsisiwalat lang talaga ang gustong mangyari yan. because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Pang-ano na tayo? Pang-lima na yata nating inspeksyon ito. Grabe. Pang-lima na pala. Ibig sabihin, sa 5 na yun, talagang maanomalya. Kumbaga, masalanungot. May mga value ang pagpunta ni Pangulong Marcos dyan. Di ba? Grabe to. Kaya yung kabaitan ng Pangulo, hindi masama Kung hindi napapabayaan yung Pilipinas, buong bansa. Kaya ayaw natin dito kay Pangulong Marcos masyadong mahina. Talagang weak. Ngayon niya lang ginagawa yan, grabe. Kung kailan nakain na, kumbaga naidumi na yung pera sa kinain nila. Kinain na ng mga buhaya, di ba? Bagay, nakakapanghinayan lang yung GA 2025. Ano na nangyari? Saka lang siya umaksyon. Kung kailan kinain na ng mga buhaya yung pera ng taong bayan, ang laki, trilyon. Dapat 3 taon na kinakain nila ng Ghost Spider, ng mga Ghost project na yan. It's always the same. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan Pero ginawa pa rin. Oo. Kaya nga nila ginawa para may pakitang may proyekto. Para may makitang may ginastos. Pero yung mga materials, tinipid din Dahil wala na, nasa bulsa na yung kalahati Minsan mga ilang persyento naibulsa na. Kaya, diretso pa rin para may masabing proyekto lang. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo... Ang tanong dito, Pangulo, kailan niyo pa kilala yung supplier?
Matagal na ba yan? Matagal na pangungurakot yan. Ba't ngayon lang kayo nagsalita? Ang hirap niyan, ngayon lang kayo umatake eh. Kung kailan nanalo na yung mga kaalyado ni Duterte. Kung hindi ba nanalo yung mga kaalyado ni Duterte at si Marcoleta, magsasalita kaya kayo ng ganyan? Di ba? Kaya ito po, tuloy po natin ang video ito. Ng rat netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, buti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are all are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ako, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya't hindi mag-inspection sila, pero wala na silang magawa. Hanggang sabihin, grabe no? Kung tinanggal yun, wala na kayong pakialam sa sinabi nung nagtanggal na yun. Wala na kayong right dito at wala na kayong pakialam na inspeksyon nito. Dahil amin na to. Dahil yung pera, kinurakot na namin, kaya wala na kayong ma-inspeksyon. Pera talaga, no? Grabe yung pagkabuhaya ng mga, pati yung right of inspection ng mga LGU. Talagang tinanggal nila para hindi lang makapasok at hindi maimbestigahan. Diba? Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yon. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because, ibalik na yung rules. Dapat lang. Balik mo na. Kasalanan mo rin kasi yan. Naging mabait ka eh. Grabe ka eh. The local government, alam niyo naman ako, matagal ko na sinasabi. Because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw, tinitignan, ini-inspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people, and kaya na silang nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to reinstate. That's going to be one of the measures that we think. Bakit yun ang inintay namin? Oo, bakit nila tatanggalin? Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung pwede yun. Talagang hindi pwede yun, di ba? Ang hirap niyan eh. Pambira, hindi mo alam yun na tinanggal yun. Grabe, hindi man lang nagpahala. Hindi man lang sinabi sa'yo na inspeksyon na ng LGU. Di ba? Ba pagkatapos ng proyekto. Siyempre, habang ginagawa yan, inspeksyonin ng LGU yan. Tapos makikita nila kung gaano ka taas ang quality. May permit yan eh. Dapat humingi ka pa ng permit sa mayor, sa munisipyo, bago ka magpatayo ng building o kahit anong structure dyan sa, sa lugar nila. Ganun yun. Diba? Walang coordination. Tinanggal yung pakikipag-coordination. Grabe. Mahina talaga to si Marcos. Hindi tanggap ng local government. Maliwanag, may problema yan. If the local government hindi masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap masyado mababa dahil yung baha. Grabe. Galit na nga eh. Nakatawa pa rin. Rito, umaabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. But over the years,
These abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government, all of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been very vocal about the problems that we have. That's why Palakpakan po natin si Mayor Magalong. Lupit, di ba? Silang dalawa ni Isko Moreno. Lumalaban din si Isko Moreno para sa kanyang Manila City na pinaglalaban niya. Na may gobyerno na raw ang Manila. Yan po. Dalawa yan eh. Tsaka si Toby Chanco. Di ba? Isa rin sa mga lumalaban ngayon. Talagang pinupukpok na sila, di ba? napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya ipagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Tama. Useless. Lumipad. Kung hindi lumipad, tinangay ng baha. Yung perang ginastos dyan. Nasa bulsa na ng mga kurakot na politiko. Yung mga kontraktor na congressman. Grabe. Kung hindi man yung congressman na kontraktor, yung kontraktor may kamag-anak na congressman. Yun. Merong kapatid, anak, ama, diba? Kung hindi sa first, nasa second, pinsan, kakilala, diba? Mga pinsan, grabe, To correct this will cost Kaya double that. ang nangyari dyan 2,000 na kontraktor. Diba? Nakapila sa DPWH. Tapos ilan? Mga 15 kontraktor. O di, kakilala, palakasan. Dahil sa palakasan system, yun, inabuso. Swerte na nga lang, talagang makakuha ka ng kontrata sa DPWH. Kaso, talagang may kickback. Talagang inabuso ang kainaan ni Marcos. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. At least. Kasi as of last month, June, ang report dito. Yan naman yung sa ibang lugar na lokasyon na pinuntahan ni PBBM. Ito po, panoorin po natin. 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang na semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yun, matindi. Ghost project, yan na yun. Yung mga hearing sa Senado, kumalat na rin yung balitang ghost project. At siyempre, tinan nyo, dokumentado pa. Kitang-kita sa papel, pinakita ni PBBM dyan. Nakadokument. Walang lusot ang gumawa nito, sigurado. At siguro kung yung congressman na may kaugnayan dyan sa kontraktor na yan, sigurado ako, mapapatumba siya sa upuan na kinalalagyan niya habang pinapanood niya. Sino kaya ang congressman dyan na sakop niyan? O, wag na lang congressman, sino kaya kontraktor ang gumawa niyan na fully paid na? Tapos walang project, hindi man lang na maski pala, kahit piko, wala man lang nakita, kahit mga gamit. Diba? Kaya yan po, grabe ang ginawa nila. Bilyon siya, kahit na milyon, talagang ang laki na rin yun eh. Diba? Kawawa yung taong bayan sa ginagawa nilang yan. Walang ginawa na trabaho dito. Oo. Kung titignan niyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So, substandard pa rin. Ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So, hinahanap pa rin namin.
Kaya hindi na namin malaman. Kasi siguro sinabcontract ng gusto. Ito ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa kahit isa. Ni minsan. Sinabihan daw si chairman na umpisaan. Tapos umatras din. Ano? Sinabi nagpatulong daw sa barangay. At sabi, sisimula na ito. Ngunit, after a while, 220 meters, 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, hindi na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Kaya itong matras na. Grabe, no? Di bale. Sige, Chairman. Titingnan natin ito. Ayusin natin. Sabihin, buong project, binayaran na agad. Kahit na walang paunang bayad. Dapat may pauna tsaka pangalawa. Sa malamang kasama ang DPWH, kasabwat yan sa ginawa nilang yan. Diba? Tapos yan, hindi ba na-audit ng COA? Yung pangyayari niya? Dapat na-audit yan eh. Kaya nga, binakbakan ni Marcoleta yung mga taga-COA dyan eh, sa pangyayaring yan. Titiyakin natin na yung mga kontraktor, hindi lang sa managot sila, kung hindi gawin nila, yun dapat na ng trabaho. Hindi lang sa managot sila, makulong talaga sila. Anong gagawin ng trabaho? Panibagong project na naman? Gagastos na naman ng gobyerno? Makulong muna sila at gumawa na ng bagong batas. Pagkatapos ng hearing sa Senado. Sa Kongreso, okay, wala na yan. Huwag na natin pansinin nyo. Diyan na lang sa Senado. Pagkatapos sila mag-investigasyon, dapat gumawa sila ng batas. At pagkatapos ng investigasyon, doon nila isusumite sa korte o sa ombudsman kung sino-sino yung mga may kasalanan na mga congressman na kontraktor. Diba? Yung mga may kaugnayan sa kontraktor. Yun dapat. Tapos, yun na. After mga finish ng investigasyon, ganun ang gawin nila. Diba? Kawawa naman itong mga nababaha. All right. Anyway, that's another example of the kind of problems that we have been facing since we put up the website. Ang dami talagang sumusulat, and this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. And this is not. Unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba. At mukhang nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa amin palagay ganito rin. Na ganitong kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata. Walang nagawa. Kahit walang nagawa. Hindi man nakapagpala kahit isa lang pa. Ang hirap sa inyo. Hindi ko alam kung nagagalit kayo o natatawa lang sa pinagsasabi ninyo, Pangulo eh. Grabe no? Dapat maging seryoso kayo. Grabe. Kung si Pangulo Duterte, pinagmumura na yung mga yun. Sigurado. I know. Okay, so we'll keep going. And very ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Baha po talaga. Baha po talaga. Dinaas ko dito hanggang dito po talaga baha. Ayan, yung residente. Ay, siyempre po, lilikas kami. Yes, sila yung magpapatunay po na kung ano yung nangyayari at naka-experience sila ng pagbaha. Ganyang mga tao, halimbawa, ako nasa kalagayan niya, hindi ako makakatulog. Dahil isipin ko, kinabukasan, baha na. Pag umuulan sa gabi, magigising na lang ako. Dahil isipin ko, baka tumaas na yung baha. Sakit po, kuya. Tapos yung mga kasangkapan mo, mababaha lang.
Especially mga sasakyan, di ba? Sayang. Kawawa naman. Dito, magtatanggal ng gamit, iaangat lahat. Kaya po talaga yan, yung pag po talaga natapos yan, mapakalaking tulong sa amin yan. Pero nyo yung sambahay ko po, nakaangat siya eh. Mas mataas siya dyan sa gawin na yan kasi pinaangat na namin yan. Pinatambakan ko para hindi siya bumabaha. Matagal na pala yung project. Hindi na kaagad nagawa ng Kasi siyempre nakakaano yun. Kasi gusto talaga namin matapos siya gawa ng, hindi namin alam kung tatamaan yung bahay. Yan po yan eh. Sabi, okay lang naman kami kahit tamaan yung bahay sa gobyerno to eh. Yan lang naman katuwiran namin dyan eh. Kaya salamat pag di tinamaan yung bahay. Pero gusto tayo matapos yan kasi yung irrigation yan, pag nagsabay-sabay ang atin yan, talagang babae. Ayan po, no? Ito po, no? May video pa tayo, no? Na akala mo yung mga pinagsasabi ni Marcos excuse na yun. Kumbaga dito po sa video ito hindi siya nakaligtas eh. May mga talagang sinabi na si Inday Sara sa kanya. Kaya ano man ang nangyari noon, hindi pa rin tayo maniniwala na sincere to si Pangulong PBBM sa mga pinagsasabi niya. Dahil lang siya umasa siya sa mga sumbong lang di ba? Kung kailan nag-hearing yung Senado, saka siya nag-inspection ng ganyan, di ba? Kung hindi pa manalo ang Duterte, kaalyado ni Duterte, hindi siya gagawa ng ganyan, di ba? Di ba? Yan, eto. Panoorin po natin ang video ito. Sasabihin ni Inday Sara Duterte. Mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide. Yan po, napanood nyo po natin yun dati. Talagang marami rin din nakapaniwala Dahil sariwa pa ang kabalastugan ng mga taga-Quadcom na talagang ninilinlang nila ang taong bayan. Kaya medyo marami pang hindi naniniwala kay Inday Sara, kay Vice President noon na sinasabi niyang ganyan. Yung 2 tao lang ang Kasi after niya magsalita ng ganyan, banat din si Saldico May mga talagang panayang press briefing ni Saldico, panayang pa-interview noon, di ba? Dahil hindi pa nga nabubuking. Kaya yan, nakasagsagan ng pa nila noon, ng kumbaga paniniwala ng taong bayan sa kanila. Kaya nakakapag-interview pa si Saldico noon. Yung mga ibang congressman, panay pang press briefing. Di ba? Nakapaniwala pa nila noon. Pero ito, hindi pa talaga naniniwala noon. Pero ngayon, ito na. Talagang totoo yung sinasabi ni Inday Sara. Sa budget ng Pilipinas, yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Yun. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na gano'n. Ito, yan. Di ba? Matagal na pala alam ni PBBM. Matagal na palang sinabi kay Pangulong Marcos ni Inday Sara ang nangyayaring ganyan. Kung ano nangyari. Di ba? Mahina nga kasi. Dahil, kumbaga hindi, walang paninindigan. Kaya hindi siya naniwala kay Sara. Di ba? Dapat tiningnan niya muna sa paligid niya. Ang pinapaniwalaan niya, mga nakapaligid sa kanyang mga buhaya Di ba? Tapos kumbaga hindi pa nga siya makontak-kontak ng kapatid niya. Sinasabi ni Amy Marcos na hindi raw siya makontak dahil hinaharang nga ng mga tao nakapaligid sa kanya si PBBM. Di ba? Ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha.
Sara. Ayan po, hanggang dito na lamang po. Siyempre, napanood po natin ang salaysay ni Vice President Inday Sara at itong Pangulo. Di ba? Kaya hanggang dito na lamang po. Siyempre, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.